ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Dalawang istorya sa Ebanghelyo, both speak of faith and miraculous healing. Ito yung mas pinili ko na Ebanghelyo kasi yung nasa misal ay yung maikling bersyon, no? Maikling pagbasa. So dito sa buong Ebanghelyo ngayong linggo, ika-13 linggo sa karaniwang panahon, yon ang binibigyan ng pansin. Yon ang binibigyan ng pansin at iyon ang ating pagnilayan. Tanong, paano po yung desperado na? Dasal ng dasal, ipinakikiusap ang kagalingan sa karamdaman. Katulad ng nangyari dito sa 12 taon na, babae na 12 taon nang dinudugo. Kapag yan na sinuri po ng manggagamot at sasabihin sa loob ng 12 taon, hopeless case na yan. Kasi yung mga tumatapo na dugo doon sa tao, mula sa tao. Paano pakikinggan ang Ebanghelyo na ito? At paano siyang magkakaroon ng buhay na pananalig sa Panginoong Diyos? At ang magagawa ng Diyos, yung kagalingan sa karamdaman niya. Sige nga. Pero yon ang binigyang diin sa ating Ebanghelyo. Ang pananalig sa Diyos at ang kagalingan dulot niya sa bawat nananalig. Amen? Ito nakikita ko madalas sa buhay ko bilang pari, yung biglang may darating at tatawagin ka, Father, pakipahiran po ng langis ang aming minamahal na tatay. Batang-bata akong pari noon, unang taong ko pa lang, 1990 sa Pulilan. Hindi ko makakalimutan ito. Na tinawag ako, pumunta kami dun sa malayong baryo. Ako naman dasal na ng dasal. Tahimik yung may sakit Tahimik. Dasal ako ng dasal at maya-maya nung papahirang ko na ng langis, malamig na. Patay na pala Ate Mer yung papahiran ko. Nag-sift ako ng dasal. Hanap ako dun sa para na sa kaluluwa. Bakit po nabago? Sabi ko, malamig na po takot humipo sa patay nung bago akong pare. Malamig talaga. Pinahiran ko. Ngayon, gumagamit tayo ng bulak mula nung pandemic. Gumagamit tayo ng bulak. Hindi mo mararamdaman yan. Kapag gumagamit ka ng bulak na yung banal na langis sa may sakit, idadampi mo doon yung bulak at saka ka pala magpapahid. Meron naman, sabi niya, Father, naghihingalo na po. Doon pa rin sa Sapampalay naman, okay na-assign doon. Naghihingalo na po yung aming nanay. Hindi pati ako naghihingalo sa pagdarasal. Kasi talagang hinga ng malalim. At saka hinahabol yung hininga. Kaya nung papahirang ko, pagkaraan, sasakay pa lang ako ng tricycle na sumundo sa akin, nagpanaghoy na yung buong pamilya. Sabi ko sa sarili ko, yes, inabutan ko pa. Amen? Amen. Marami kaming karanasan. Isipin mo, sa 34 years ng pag nasundo ka magpapahid ng Santo Oleo, iba't ibang tagpo ang makikita nyo sa tahanan ng mga may sakit. Pero, isa lang ang bottom line, nananalig sila. Nananalig sila. Nung isang, sabi ni Ate Vicky, Father, yung pinahiran mo, bumigay na after one day. At least sinabot ng isang araw, Ate Sally. May isang araw pa siyang nakapagdasal.
Amen? Amen. So ito yung binibigyan ng pansin. Pero sabi ko, balikan na natin paano ang tagal-tagal na nagdasal. Tapos sa bandang huli, ayoko na. Pagod na akong manalangin. Pagod na akong umasa sa taas. Pero mga kapatid, ito yung binibigyan ng diin na tayo ay patuloy sa buhay po natin na kakapit sa kamay ni Jesus. Ang magtaglay ng buhay na pananampalataya. Na ibig lang sabihin, may we be open to the God of surprises. Amen? Amen. Who grieves with us in the meantime. Sige lang. Habang tayo ay nananalangin, ay nando naman nakikilungkot ang Panginoon, nakikidalamhati sa atin mga pagdurusa, sa ating mga karamdaman, pero may nakalaan na sorpresa ang Panginoong Diyos sa ating lahat. Sabihin mo lang sa katabi, umasa ka sa Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Ikalawa, sabihin mo kapatid, manalig lang. Kapatid, Purihin palapakan natin ang Panginoon. Manalig ka at patuloy na umasa sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos natin maraming sorpresa sa bawat isa sa atin. At sa ating lahat. Dami-dami niyang sorpresa. May mga kwento rin. Naku, Father, yung pong pinahiran niyo hanggang ngayon buhay pa. Meron ako, taga Sapampalay hanggang ngayon, si Ate Cora. Yun talagang iniyakan na po ng husto. Iniyakan na ng pamilya. Sapagkat nag-50-50. O hindi lang 50 yung tsansang mabuhay, kundi talagang umasa na lang sa himala. At alam nyo, nakabalik sa paglilingkod, taga area B. Sa Sapampalay kasi, daming area. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dami dyan. Na-assign ka ba ron, Ate Elisa, sa Sapampalay? Hindi. Ate Leonie? Hindi. Si Ate Minyang ang na-assign doon bilang principal sa area A. Alam nyo, hanggang ngayon, si Ate Corazon ay buhay pa. Isipin nyo, nung pahira namin yan, huwag na tayong lumayo. Si Ate Letlet Escoto, nandito ba si Ate Letlet Escoto ngayon? Yan po ay talagang walang-wala na, gulay na gulay na, gulay na gulay. Pero, ayun, nakita nyo, nakabangon, tapos, ayan, nakalakad, at nakasimba pa. Talagang nakakasimba pa siya. Palakpakan, purihin natin ang Panginoon. Basta may pananalig at merong nakalaang sorpresa ang Diyos, mga himala sa buhay natin. Hindi lang sa pagkakaramdam natin, pagkakasakit, kundi kung karamdaman ng puso, isip at kalooban dahil sa ating kasalanan at dahil sanhi ng kasalanan ng ibang tao sa atin, nandun pa rin nakalaang sorpresa na parang kailangan lang tayong maging open, maging bukas sa kalooban ng Panginoon. At may nakalaan na sorpresa. Makita mo, biglang naghilom yung sugat mo. Bigla kang sumigla uli. Bigla kang nagtiwala sa Diyos at nagtiwala ka muli sa iyong kapwa. At muli kang nagmahal. Sumigla ang buhay pananampalataya mo. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay laging gising na may nakalaang sorpresa. Basta't manalig ka lamang at umasa sa Kanya, pabahala natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Maraming nakalaang sorpresa sa buhay natin. Amen.